So, ito yung ISIS Professional. Tapos, kuha tayo ng microcontroller. So, ito yung microprocessor. Atmega 8 yung ginamit natin. So, hanapin natin dito yung microcontroller na Atmega 8. So, ito yung Atmega 8. So, double click nyo lang yung Atmega 8. Ayun na yung Atmega 8. Tapos, siyempre, yung mga ibang components na kakailanganin para mag-function yung microcontroller. Capacitor. So, kailangan natin ng electrolytic na capacitor pang connect dun sa reset. So, kailangan natin ng ano dyan, 10 microfarad over 16 volts. Okay? Tapos, pagkatapos nyan, kailanganin natin ng resistor. Another capacitor pala. Ceramic. Kailangan natin ng ceramic capacitor. Saan yung ceramic? Ceramic capacitor 33. Yan. Tapos, resistor. Yun. So, mini resistor lang yung gamitin natin. Kasi simulator lang naman ito. So, 1K. Kailangan natin ng 1K. Just in case lang kailanganin yung 1K. Tapos, kailanganin natin ng 10K. Ayun, 10K. Tapos, 330 ohms para naman dun sa resistor. So, next is, kailangan natin ng optoelectronics. So, nandito yung mga LEDs. So, kailangan natin ng animated LEDs para makita natin nagbi-blink yung single LED na ginawa natin. So, gawin natin yung red LED na lang. Animated LED models. Okay. Yan. Okay na. So, ano ba bang kulang dito? Atmega 8, ceramic, capacitor, electrolytic. Okay, ready na yung ano natin. Naka-ready na yung mga components. So, unahin natin microcontroller. Pero bago yan, save muna natin to. Save. Lagyan natin ng title para makapag-simulate tayo. So, save ko muna. Save ko muna dito. Okay. Blink LED. Blink LED. Schematic. Okay. Save. Okay, yan na. Unahin natin yung paglalagay ng components doon sa reset ng microcontroller. So, electrolyte. Yan. Lagyan natin ng ground. Yan. Tapos, connect dun sa reset. Then, kuha natin ngayon yung resistor na 10K. Yan. Tapos, yung power. Okay. Yan. So, ito yung port D. Port D. Dito tayo magko-connect ng LED. So, kunin natin ngayon yung LED. So, itong port, okay, LED. So, ayan ang LED. So, ito yung port D0, port D1. So, doon sa program natin na ginawa, sa port D5 tayo magpapablink. So, doon natin sa port D5 i-connect yung LED. So, kailangan natin ng resistor. Yan. Tapos, ito yung port D5. Yan. Tapos, lagyan natin ng grounding para maging complete circuit. Okay. Pagkatapos nyan, so, load na natin ngayon yung program dito. So, meron pa tayong kulang dito, yung capacitor na 33. Yan.
33 picofarad. Tapos isa pa. Ayan. Okay, tapos kailangan natin ng grounding para dyan. Okay, grounding. Okay, next i-load na natin ngayon yung program. Kunin muna natin yung hex file doon sa ginawa natin program, yung converted na siya. So blink LED hex. Ngayon, so copy, tapos puntahan natin ngayon yung ICs, tapos yan, tapos yan, i-load natin ngayon dito yung ginawa nating yung hex. Okay, paste natin dito ngayon. Yan, tapos paste. Yun, ayun ang blink LED. So open, okay lang. Tapos ito, usually ganitong ginagawa kasi hindi ka makapag-press ng any, kung may mga button dito kailangan i-rearrange muli yung grounding. So kahit any wirings dito kailangan galawin before i-press yung start. So i-rewire lang natin, na ulitin natin pag-rewire, tapos i-start na natin. Tingnan natin kung akma dun sa ano. Yun, nag-blink siya.